Lately I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon na muli tayong magkakaroon ng daily words of encouragement. Sa gabi nito, I believe that we can find encouragement always when we study and listen to the Word of God. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa oras na ito na pwede kami matuto ng inyong salita. Patuloy niyo kami bigyan ng encouragement, Panginoon, at may apply po namin sa aming buhay ang aming pong mga natututunan through this program, Panginoon. Kaya po ang maluwalhati. Salamat po sa pag-iingat sa maghapon, sa kabutihan, Panginoon, na pinagkakaloob niyo po sa amin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pong text ay dito po sa Proverbs chapter 10 verse 22. Sabi po ng Bible, "The blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it." Yan po yung ating text sa gabi nito. Kaya ang ating pong pamagat ng ating pag-aaralan po ay "The blessing of the Lord, it maketh rich." Yan po. So let's go to word meaning po kung ano mga salitang ginamit dito. Una po yung blessing. From the Hebrew word na beraka, ang ibig sabihin po ay prosperity, a gift. Yan po ang ibig sabihin ng blessing dyan. Kaya sabi ko po dyan, a blessing comes from God, will give you real happiness without sorrow in it. Sapagkat sabi nga po ng binasa nating talata, "The blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it." Kaya po ang tunay na biyaya po ay magbibigay ng tunay na kaligayahan na walang pagdadalamhati, walang sorrow. Ano po? Yun po ang tunay na blessing. Kasi po kung ang blessing na yan na tinatamo natin ay nagdadala po ng kalungkutan, may pera ka nga, hindi ka naman masaya, may pera ka nga, malungkot ka naman. Bakit? Kasi hindi naman talaga galing sa Panginoon, di ba? So, sabi ko pa dyan, a true blessing will draw you closer to God, not to keep you away from the will of God. Ang tunay pong biyaya or prosperity ay ilalapit ka sa Panginoon. Opo, hindi ka ilalayo sa kalooban ng Diyos. May pagkakataon po kasi na sasabihin natin, blessing itong trabahong ito, blessing itong business na ito, pero hindi naman naglapit sa'yo sa Diyos. Oho. So nilayo ka naman sa Diyos, di ba? Yung blessing na sinasabi po natin, pagka yan ay inilalayo ka sa Diyos, hindi totoong blessing yan. Di ba? Paano naging blessing yan? Inalayo ka sa Diyos. Akalain mo, nung nagkaroon tayo ng trabaho, ay hindi ka na nakaka-church. Nung may business ka, ay wala ka ng church, di ba? Hindi ka na nakakapag-worship. So, paano naging blessing na inilayo ka sa Diyos? Di ba? Nung wala ka pang trabaho, wala ka pang business, nakakapag-church ka, nakaka-soul winning ka, nakaka-attend ka ng soul winning class, nakaka-attend ka ng discipleship class, nakakapag-Bible study ka, nakakagawa ka ng mga bagay para sa Panginoon. Pero nung nagkaroon ka ng trabaho, business, hindi mo na nagagawa yung ginagawa mo dati sa Panginoon. So, hindi mo pwedeng tawaging blessing. Hindi totoong blessing pag nilayo ka sa Diyos. Sapagkat sabi ko nga dyan, ang tunay na blessing po will draw you closer to God, not keep you away from the will of God. And then sabi ko pa dyan, if your blessing keeps you away from your relationship to God,
then it's not a real blessing, but it is a snare from the devil. So, hindi po lahat ng blessing ay nagagaling sa Diyos. Tingnan niyo po dito. The devil can bless too. Sabi ko dyan, according to Matthew chapter 4, 8 and 9, sabi ng Bible, again, verse 8, again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world, and the glory of them. Verse 9, and saith unto him, all these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Sabi ni Satan sa Panginoong Jesucristo, kung iwa-worship mo lang ako, ay ibibigay ko ang kingdom na ito. Sabi niya, talking about the earth, na nilikha mismo ng Diyos. Akalain mo yun? Ang Diyos ang nag-create sa earth, sa world, pero binibigay ng nilikha si Satan yung world sa nang likha. Kaya nga po, nagbibigay din po ng blessing ang si Satan. Ini-snare tayo. Opo. Kaya nga po, hindi lahat ng blessing ay galing sa Diyos. Opo. Marahil ang blessing ay, sabi ko nga, kung ang diablo ang nagbigay ng blessing na yan, ay ilalayo ka sa Diyos. I-snare ka. Akalain mo, di ba? So, binigyan ka ng blessing na sabi natin, tapos hindi ka na nakaka-church, hindi ka na nakakapag-worship, hindi ka na nakaka-prayer meeting, hindi ka na nakaka-midweek service. So, paano naging blessing na inilayo ka sa Diyos? Hindi po lahat ng blessing ay galing sa Diyos, sapagkat ang totoong blessing, ilalapit ka sa Diyos. Dapat nga pag biniyayaan ka ng Diyos, mas nagiging faithful ka sa Diyos eh. Dapat nga pag binigyan ka ng trabaho, mas nagiging tapat ka sa Diyos. Dapat nga pag binigyan ka ng negosyo, mas nagiging tapat ka sa Diyos. Kung ano man ang binigay na blessing sa iyo ng Diyos, kung galing sa Kanya yan, ginagamit mo yan para sa Kanyang kapurihan. Di ba? Bakit? You are recognizing na galing yan sa Diyos. Kaya sasabihin ko po sa inyo, hindi po lahat ng blessing ay galing sa Diyos. Marahil yan po ay snare, silo ng diablo. Bakit? Inilayo ka sa ministry, inayo ka sa soul winning, inayo ka sa pag-worship, inalayo ka sa gawain ng Panginoon. So, hindi po blessing. Di ba? So, tandaan natin, dapat marunong po tayong tumingin kung yan ay galing sa Diyos o kung yan ay galing sa diablo. Kung galing yan sa Diyos, sabi ko nga, ilalapit ka sa Diyos. Opo, mas naging faithful ka sa church life mo, sa soul winning life mo, at iba pa. Pero kung hindi inilayo ka sa kalooban ng Diyos, di ka na nakaka-church, di ka na nakaka-soul winning, di ka na nakapag-witness, ay, ang diablo po ang may pahanan yan. Kaya dapat makita po natin yan. Pangalawang word po, yung rich, ang ibig sabihin po dyan is to grow, from the Hebrew word na ashar, to grow, valuable, precious, abundant, and fruitful. So, yan po ang ibig sabihin ng rich po dito. So, nagloloko lang po yung internet signal po natin. Humihina po yung ating internet live signal po. Pero tuloy ko lang po. Sabi ko dyan, a real blessing will yield you to grow in God. So, yun nga, yung tunay na blessing ay dapat nagiging tumutulong sa'yo, nag-yield sa'yo para mag-grow ka sa Panginoon. Di ba? So, yan po ang tunay na biyaya or prosperity or blessing na tinutulungan ka niya na mag-grow sa Diyos. So, mas naging faithful ka sa Diyos, mas napalapit ka sa Diyos, mas nagbabasa ka ng Biblia, mas may desire ka sa spiritual na bagay. So, na lumalago ka. Opo. Kaya nga, it make it rich, sabi niyan eh. The blessing of the Lord, it make it rich. So, nag-grow ka, di ba? Hindi ka nilayo sa Diyos. Hindi nawala yung ministry mo. Opo. Sabi ko pa dyan, a real blessing will help you or make your life more valuable. So, dapat po, ang tunay na blessing galing sa Diyos ay mas naging valuable ang buhay mo. Di ba? Mas naging may halaga. Ang buhay mo. Mas naging kagamit-gamit ka sa gawain ng Diyos. Tapos sabi ko pa dyan, a real blessing will cause you to be fruitful. A blessing to others, di ba? We are blessed to be a blessing. So, mas naging fruitful ka, mas naging productive tayo,
mas naging blessing tayo sa ibang tao. Bakit? May blessing sa atin So yung blessing ng Diyos, dahil galing yan sa Kanya, ay dapat nagiging blessing din po yan sa iba. Hindi po yan blines ka, hindi ka naman naging kagamit-gamit. Blines ka, ay nawala ka naman sa gawain. Blines ka, pero hindi ka na nag-soul winning, hindi ka na nag-ministry, di ba? So, hindi tunay na blessing yun. Kaya ang tunay na blessing will cause you to be fruitful, a blessing to others. Because we are blessed to be a blessing. Pangatlong word po yung no sorrow. Ibig sabihin po niyan sa Hebrew ay na etseb, no pain, no hurt, uneasiness, and frustration. Kaya sabi ko dyan, if your what you call blessing brings pain, hurt, frustration, uneasiness, then it is not come from God. It's not came from God Kung yung sinasabi mong blessing ay may pain naman, may hurt. Bakit may pain? Bakit may hurt? May frustration, may uneasiness. Kasi hindi naman totoong galing sa Diyos Di ba? Kaya may pain. Opo. Kaya may frustration. Okay? So, nung nagkaroon ng trabaho, mas nagkasakit, mas naging hindi masaya. Nung nagkaroon siya ng trabaho, ng business, mas lalong naging malungkot sa buhay niya, mas lalong, bakit? Malayo na sa Diyos Di ba? May frustration na. Mas lalong na hospital, nagkasakit, mas lalong gumulo ang buhay niya, mas naging trouble. So kung tunay na blessing yan, nagsabi ko kanina, it brings real happiness. Pero bakit may uneasiness? Bakit may frustration? Bakit? Kasi wala, inilayo na siya sa Diyos May pera pero hindi masaya. May pera pero malungkot. May pera pero malayo sa kalooban ng Diyos, di ba? So, you will perish with your money. Mamamatay po tayo na malayo sa Diyos. So, go ahead na meron kang pera, magbulakbul tayo at magpakasaya-saya ka sa sanlibutan, pero you will perish with your money away from the will of God. And when you face the judgment of God in heaven, nakakaya po sa Panginoon. Di ba? Kaya pinakamahalaga po ay siyasatin natin kung tunay na blessing yan galing sa Diyos. Last po sabi ko dyan, God wants to bless you with a blessing that gives real happiness without sorrow in it. Diba? So yan po ang tunay na blessing ng Panginoon. Magbibigay ng kasiyahan. Mas mahalaga po, sabi ko nga, nagkaroon nga ng lupa, pero nag-aaway-away naman yung magpapamilya, yung magkakapatid. Paano naging blessing? Pinag-away-away kayo. Diba? So may sorrow naman. Kaya pinakamahalaga po ay makita natin na yung blessing talaga, it make it rich. Nagbibigay ng tunay na happiness. Last po, ay sabi ko dyan, there is real happiness when God blesses. Pag ang Diyos po nag-bless sa atin, mas merong real happiness. Bakit? Ay mas naging faithful ka sa Diyos. Mas naging faithful ka sa ministry. Mas naging faithful ka sa service mo sa Diyos. Sa spiritual life mo. So, yun po ang tunay na blessing. It brings real happiness when God blesses. Tapos pangalawa po, the Lord's riches have eternal value, but world's riches is only temporal. Ang tunay na biyaya ay may eternal value, pero yung world's riches ay temporal lamang po yan. Sabi ko dyan, temporal riches can be gone anytime, but eternal riches will live forever. So yung temporal lang po na riches, mawawala po yan Diba? Mawawala po yung pera, nasisira po ang bagay, nagagasgas ang bagay, nasisira. Pwedeng mawala anytime. Yung pera sa bangko, kahit milyon-milyon, isang iglap lang yan, pwedeng mawala yan. Yun nga kakilala ko, na hospital, gumasta ng laki-laki yung pera. Pinaghirapan niya ng ilang taon. Nung earthquake nga po, diba? Nakita natin na isang iglap lang yung milyong-milyong pinaghirapan sa loob ng 20 years. Biglang gumuho di ba? So yung mga sasakyan sa ilalim, parking area, bumagsak nasira di ba? So wala. Kasi nga temporary riches can be gone anytime.
but eternal riches will live forever. Kaya search and find real riches that have eternal value. Yun po yung sa Panginoon. Tayo po yung manalangin, dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang inyong salita na amin pong natutunan sa aming buhay na sa gabing ito. Salamat dahil gusto niyo po kami bigyan ng tunay na blessing na nagbibigay ng kasiyahan po sa amin without sorrow. Kaya kayo po ang manguna, mag-bless at sa mga salita yung narinig namin na may sa buhay po namin, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So God bless us all. Yan po ang ating daily words of encouragement sa gabing ito.